Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! First Saturday of the month. Ano ho bang plano nyo today? Kung yan ay outer plan, alamin muna ang latest sa lagay ng panahon dito sa Panahon TV. Sa mga online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Sa mga motoristang babiyahe ngayong weekend, narito muna ang paalala mula sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Magsisimula muli ang road reblocking and repair ng DPWH sa mga pangunahing kalsada 10 p.m. to 5 a.m. until June 8, araw po yan ng Lunes. For northbound, iwasan na lamang ang kahabaan ng C5 Road, FR Cemento to Lanuza Street. Ganon din sa EDSA between Concepcion to Evangelista Street, Caloocan City. And along Payatas Road from Visayas to Zamora Street. For southbound naman, apektado ng road reblocking and repair ang C5 Road Pasig Boulevard to Bagong Ilog Service Road. Paalala lamang, isang linya lamang po ang maaaring daanan. At sa ating ulat panahon, balikan muna natin ang mga weather system na umiral sa ating bansa nitong mga nakalipas na araw. So base po sa ating weekly weather recap, papapansin po natin, iisa lamang ang naging dominant weather system. Ito po yung ridge of high pressure area na umiral po yan noong araw ng Linggo hanggang kahapon, araw ng Biyernes. Kaya naman malaking bahagi po talaga ng bansa natin ang nakaranas ng maaliwalas at mainit na panahon. At bukod po rito, inaasahan na rin na ngayong buwan ng Hunyo ay iiral na nga po itong southwest monsoon o yung hanging habagat. Ito po yung magiging prevailing wind system natin. At kasama po dyan, ang southwest monsoon ay nanggagaling po yan dito sa may timog kanluran at kadalasan magdadala po ito ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Partikular po yan dito sa may western section ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman pag narinig na po natin sa ating forecast, itong southwest monsoon, asahan po natin na makakaranas tayo ng maulan na panahon. At bukod po dito, narito naman ang June forecast rainfall. Ayon sa Pag-asa, dito po sa mga areas na nasa green color, ibig sabihin ay near normal yung rainfall na mararanasan natin o halos normal naman po yan at hindi mababa. Pero dito po sa mga areas na nasa yellow, particular po dito sa may Palawan area kasama ang western section ng Luzon, asahan po natin yung below normal average rainfall. Ibig sabihin ay mas kakaunti po kaysa sa normal. At ayon nga po sa datos ng Pag-asa, posible na sa buong buwan ng Hunyo ay maranasan ng mga pag-ulan sa loob lamang ng 16 to 20 days. Inaasahan naman po ang onset ng tag-ulan sa ikalawang linggo ng Hunyo. At kaugnay dito, dapat maobserbahan muna ang mga indicators bago masabing tag-ulan na. Ayon sa Pag-asa, madalas na tayong makakaranas ng mga pagkidlat at pagkulog na may kasamang mga pag-ulan. Sa panahon rin na ito, asahan po ang prevailing wind system natin ay ang southwest monsoon o yung hanging habagat. At bukod po dito, kinakailangan na makapagtala ng nasa 25 mm na dami ng ulan sa loob ng 5 araw o kaya naman sa loob ng 3 magkakasunod na araw. At dapat mai-record ito sa 2 stasyon dito sa Metro Manila, kabilang po dyan ang Science Garden dito yan sa Quezon City, Port Area, Manila at ang Sangley Point, Cavite. At para naman masabing tag-ulan na sa malaking bahagi ng bansa, dapat makapagtala rin ng 25 mm rainfall mula sa 5 istasyon. Maaaring magmula ito sa Lawag, Vigan, Dagupan, Iba, Mindoro, Ambulong, Iloilo at Metro Manila. Kapag na-satisfy na po ang lahat ng criteria, maaari nang ideklara ang opisyal na tag-ulan sa bansa. Ngayon naman po, silipin natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin yan ay mamayang 5:25 ng umaga at ang sunset po natin ay 6:23 ng gabi. Sa ating moonrise,
yan po ay 9:36 ng gabi at ang moonset po natin ay 8:36 ng umaga at yan po ay merong 89% illumination. Sa ating phase of the moon, matapos po ang full moon event, present naman sa ating kalangitan ang waning gibbous moon. Less than full but more than half lighted pa rin ang buwan at kadalasan nasa kanlurang bahagi ito ng papawid. Mamaya po yan ay nasa 84% illumination. At silipin naman po natin tidal prediction along Manila Bay courtesy of NAMRIA. Ang high tide po natin ay nasa 1.25 meters, 11:53 ng umaga at ang low tide po natin ay nasa negative 0.10 meters, 8:20 ng gabi. Huwag po kayong alas, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang ilang paalala. Introduces a new way of rewarding, the Air 21 Purple Rewards for consignees. Recipients will earn points upon receiving a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards, thrilled with surprises.